Dumating si Tyrone sa address na ipinadala sa kanya ni Eliza. Pero laking gulat niya, mukhang napakatahimik ng lugar. Isang maliit na bahay lang ang nandoon at isang malaking dagat sa harap nito. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at inisip kong napagdesisyon na ni Eliza at Michael na isagawang kanilang kasal dito. Sumandal siya sa pinto ng sasakyan at tumawag kay Eliza. Nagsimula siyang makarinig ng mga ringtone ng telepono at lumingon siya at nakita si Eliza na naglalakad palapit sa kanya. Pero ang nakakapagtaka sa kanya ay hindi nakasuot ng wedding gown si Eliza. Tapos na ba ang kasal? Napaisip si Tyrone. Saan gaganapin ang kasal? Tanong ni Tyrone. Walang kasal na mangyayari, Mr. Tyrone. Inaasar lang kita. Nakangiting sabi ni Eliza. Nagulat si Tyrone at the same time natuwa. Pero bakit? Tanong niya. Wala naman, sagot ni Eliza. Ibig sabihin wala kayong relasyon ni Michael? Tanong ni Tyrone. Neutral ang relasyon namin, no emotions attached. Sabi ni Eliza at napabuntong hininga si Tyrone na parang nakaramdam ng ginhawa. Then I guess, pwede na tayong mapalapit sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, naaresto na din ng babaeng dapat na pakakasalan ko. Tyrone said, I guess so. Pasimple ring ngumiti si Eliza. Nagring ang phone ni Tyrone at hindi niya pinansin. Gustong-gusto niya ang sandaling ito kasama sa Eliza na hindi niya hayaang masira ito ni isang tawag sa telepono. May regalo ako sa'yo, sabi ni Tyrone. Hindi ako makapaghintay na makita to. Namula si Eliza. Hindi ko din nila pero ipapadala ko sa bahay mo. Siguradong magugustuhan mo. Nakangiting sabi ni Tyrone na hinahangaan ng kanyang cute na muka. Hindi ko alam kung bakit curious ako makita ang regalong gustong iregalo sa akin ng pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, sabi ni Eliza. Gayunpaman, muling tumunog ang telepono ni Tyrone. Bumuntong hininga siya tapos nag-gesture si Eliza. Please, sagutin mo. Walang problema. Ilang hakbang ang layo ni Tyrone sa kanya at sinagot ang tawag. Benji, ano problema? Ang company's business reserve ay na-freeze ng foreign bank na tinatago natin, sabi ni Benji. Dahil sa kung gaano kalaki ang pera ng kumpanya ni Tyrone, nagtago at nagre-reserba sila ng pera sa mga foreign bank habang nilalaan nilang transactional money sa isa sa mga bangko dito sa North Hill. Nagpadala ka na ba ng mail sa kanila na nagtatanong kung bakit? Tanong ni Tyrone. Oo, sinabi nila na kasalukuyang sinusuri nilang pamilya ng Aliman. At kapag natapos ng kanilang investigasyon, i-unfreeze nilang ating account, sabi ni Benji. Huminto si Tyrone at sinabing, hayaan mong gawin nilang investigasyon. After all, hindi naman tayo nasasangkot sa mga illegal na gawain. Kung kailangan ng kumpanya ng anumang pera mula sa bank reserve, kukunin ko ito mula sa aking account. Sir, hindi pa ba nasasabi sa iyo na accountant mo? Tungkol saan? Pinaalam niya sa akin kanina na nakatanggap siya ng isang mail mula sa foreign bank na naglalaman ng iyong mga asset na ang iyong account ay na-freeze. Kaya hindi sila makakapag-issue ng pera sa iyo pansamantala, sabi ni Benji. Nanlamig ang puso ni Tyrone, tinago niyang karamihan sa kanyang asset sa mga bangko, sa mga dayuhang kumpanya dahil naniniwala siyang mas ligtas sila doon. Ang North Hill ay isang maunlad na lungsod pero hindi kasing unlad ng mga nangungunang bansa sa mundo. Okay, sana hindi na ito magtagal. Huwag kang mag-alala tungkol dito, ani Tyrone. Kahit na siya ay nag-alala sa biglaang pangyayari at hindi inaasahang pagsisiyasat, ngunit hindi niya talaga kailangan ng pera sa ngayon. At saka marami siyang bangko dito sa North Hill na pinaglalaanan niya ng pera. Sige sir, sabi ni Benji at binaba ng tawag. Nanatili sa kanyang pwesto si Tyrone matapos ibalik ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at umaasa na ito hindi nakakapinsalang investigasyon at walang taong nasa likod nito. Tumalikod siya at bumalik para salubungin si Eliza. Todong ngiti pa rin si Eliza at nagawa rin ni Tyrone nang ngumiti sa kabila ng pagkabalisa ng kanyang puso. Naramdaman ni Eliza kung gaano siya nag-alala at nagtanong. Mr. Tyrone, okay ka lang? I'm fine. Tugon ito at tumingin sa malaking dagat. Lumingon ito sa kanya at tinanong, pwede ko bang hawakan ng kamay mo, please? Sure. Sagot ni Eliza at hinawakan ni Tyrone ang kamay niya at dinala siya sa dulong dagat. Napakalaki ng dagat kaya imposibleng makita nilang dulo nito. Lumingon si Tyrone at nakatayo sa harapan niya. Pwede mo ba akong hayaan na tawagin kang Eliza kaysa Carmen? Ayoko.
Hindi ko kayang dalhin ang pangalan ng ibang tao at kunin ang pagkakakilanlan ng iba. Sa tingin ko, kailangan mo lang na masanay sa pangalan ko, sabi ni Eliza. Hinalikan siya ni Tyron sa kanyang noo at sinabing, pinahirapan kong aking dating asawa at pinagsisisihan ko to sa bawat segundo. Sisikapin kong huwag kang masaktan. Nagkibit balikat si Eliza, nakatingin sa kanyang asul na mata. Hindi niya alam na darating ang araw na magiging ganito kaamo at silbi si Tyron. Muling tumunog ang telepono ni Tyron at napabuntong hininga siya. Sinong gumugulo sa romantic moment nila ni Miss Carmen? Napaisip siya. Gusto niya talagang makasama si Eliza ng maraming oras. Nang makitang muli ang tawag ni Benji, sinagot niya ito at sinabing, Benji, maaari mo ba akong tawagan sa susunod na 5 oras? Busy ako ngayon. Sir, pwede mo bang sabihin kung nasan ka, please? Tanong ni Benji. May urgency sa boses niya. Ano na naman ang problema? Naramdaman ni Tyron na may mali. Hindi ko masabi sa phone. Pakisabi lang kung nasan ka, sir. Urgent to. Pakiusap ni Benji. Ayos lang bang mga anak ko? Tanong ni Tyron nang marinig ni Eliza na nagtanong si Tyron tungkol sa mga batay tumibok ng hustong kanyang puso at diniin niyang kanyang mga tenga sa kung anong isasagot na nasa kabilang linya. Ayos naman ang mga bata, sir. Pakipadala sa akin ang address kung nasan kayo, sir. Pakiusap ni Benji, kasama ni Tyron si Eliza at maayos din ang kanyang mga anak. Ito talagang mga taong pinapahalagahan niya. Hanggat hindi tungkol sa kanilang masamang balita, gustong iparating ni Benji, dapat kayanin niya. Binaba niyang tawag at pinadala kay Benji ang address na kinaroroonan niya. Okay lang bang lahat? Tanong ni Eliza. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong, oo, pero kapag dumating si Benji, malalaman ko kung anong nangyayari, sabi ni Tyron. Tumingin siya sa malayo at may nakita siyang mga bangka. Dapat tayong gumamit ng bangka balang araw para lang libutin ng dagat. Napatingin si Eliza sa mga bangkang nakaparada sa parking lot ng dagat at ini-imagine ko anong mangyayari. Sila Tyron lang ang naglalagyag sa dagat. Parang ang sweet nun. Biglang nagbagong panahon at ang medyo malamig na kapalagiran ay nagsimulang lumamig ng gusto. Nang pareho silang tumingin sa ulap, masasabi nilang bubuhos ang malakas na ulan. Nagsimulang umihip ang hangin at kinulong ni Eliza ang kanyang kamay sa kanyang katawan. Lumalamig na. Inalis ni Tyron ang kanyang suit at nilagay ito sa kanyang katawan. Naiwan sa kanyang puting t-shirt. Mas lalo kang lalamigin ng ganyan, sabi ni Eliza. Halatang hindi napigilan ng kanyang puting t-shirt ang matinding lamig na kasalukuyang dinudulot ng panahon. May malakas akong pangangatawan, kaya ko to. Maghintay pa tayo ng ilang minuto para kay Benji. Tapos makakaalis na tayo dito. Okay lang ba sa'yo? Tanong niya. Oo, sagot ni Eliza. Walang kahiyang nakatingin sa kanyang cute na muka. Ilang segundong katahimikan ang dumaan sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagsalita si Tyron. Oh, gusto mong lumapit sa akin para mayakap kita? Namula si Eliza at nahihiyang tumango. Sinenyasan siya ni Tyron na lumapit siya. Marahan niyang inihiga ang ulo sa dibdib nito at kinulong ang dalawang braso sa likod nito. Niyakap siya ng napakahigpit. Nanatili siya doon at nakaramdam ng init sa kabila ng malakas na hangin na umiihip sa paligid. Isang sasakyan ang biglang humarurot sa lugar na kinaroroonan nila at agad na bumaba si Benji mula sa kanyang Lamborghini. Mabilis siya naglakad patungo kay Tyron at tumingin sa kanya ng may luhang tingin. Dahan-dahang humiwalay si Eliza sa yakap ni Tyron. At na makita niya mukha ni Benji, lumandag ang puso niya sa pag-iisip ko anong nangyari. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari, hiling ni Tyron. Nagawa pa rin niyang kontrolin ng kanyang hindi maayos na emosyon. Ang pamilya ni Aleman ay nagsumikap ng husto sa bawat henerasyon para maitay yung pinakamalaking gusali hindi lamang sa ating bansa, kundi sa ating kontinente. Ang gusaling ito ang kasalukuyang pagmamayari mo at kung saan nagmula ang ating kumpanya. Sir, ilang minuto lang ang nakalipas. Nasunog ang gusalit habang sinusubukang patayin ng mga fire extinguisher ang apoy. Mas lalong sumabog to na para bang napakaraming gas na inilagay sa iba't ibang silid ng gusali. Ang gusali ay nasira ng husto at walang natira dito, sabi ni Benji. Na tumutulong mga luha sa kanyang muka. Insured ang kumpanya ng aking pamilya laban sa fire accident. Dapat sagutin to ng insurance company, sabi ni Tyron.
Na-bankrupt ang insurance company nung isang buwan at ang kanilang CEO, kasamang kanilang mga pangunahing executive ay umalis palabas ng North Hill. Isang linggo lang ang nakalipas. Tugon ni Benji, mukhang nakaplanong paggawa nito. Mula sa pag-freeze ng account ko hanggang sa pagsira ng tinayo ng ama ko. Kung sino man ang nasa likod nito ay tsak na isang napakalakas na tao sa North Hill. Napaisip si Tyron. Gulat na tinitigan ni Eliza si Tyron. Akala niya masisira to pero sa kabila ng malaking kawalan, hindi man lang na problema si Tyron. O baka nagpapanggap lang siya. Sir, anong gagawin natin? Tanong ni Benji. Ipadala sa akin ang mga pangalan ng lahat ng makapangyarihang pamilya sa North Hill at ang kanilang dating pakikitungo sa pamilya ng Aliman. Utos ni Tyron. Hindi mo na kailangan yan. Lumitaw ang isang figura sa likod ng isang matangkad na puno na hindi masyadong malayo sa kanila. Nang lumingon silang lahat para makita ang figurang ito, si Michael Aliman pala. Kalmadong mukha niya gaya ng dati pero kakaibang aura niya. Mr. Michael, anong ginagawa mo dito? Lumapit pa si Eliza kay Michael at nagtanong. Hinawakan ni Tyrone ang kamay niya at hinilas siya palapit. Huwag kang lumapit sa kanya. Ha? Ngumiti si Michael at naglakad palapit kay Eliza. Inabot niya kay Eliza ang isang malaking portrait at dahan-dahan niya itong tinanggap. Tinignan ni Eliza ang portrait at nakita niya ang childhood picture niya. Nakapatong ang mukha niya sa mga balikat ni Michael na mukhang bata pa sa picture. Ang totoo, noong si Eliza ay 10 taong gulang, tinulak siya ng kanyang madrasta mula sa itaas ng hagdan at nahulog ang kanyang ulo sa sahig, dahilan para mawala ang kanyang mga alaala sa pagkabata. Nagkaroon siya ng amnesia bilang isang resulta nito, pero naka-move on na siya mula noon at hindi na talaga niya ito nakikitang problema. Nagpahayag ng pagkalito si Eliza at nang may gusto siyang sabihin, nilagay ni Michael ang daliri sa labi niya para tumahimik siya. Some things are better not said before. Sumenya siya kay Tyrone at saka hinawakan si Eliza sa pangalawang kamay. Please, sumama ka sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Napatingin si Eliza kay Tyrone na nakahawak pa rin sa kamay niya. Inalis niyang kamay niya sa pagkakahawak ni Tyrone at lumayo ng ilang lakad kasama ni Michael. Miisa, sabi ni Michael at marahang hinaplos ang buhok ni Eliza. Nakatingin lang sa kanya si Eliza na naguguluhan. Miisa ang tawag ko sa'yo noong bata ka pa. Naalala kung paano tayo nagtatakbuhan sa garden ng ama ko. Lagi ko sinasabi sa'yo na huwag kang pumunta sa bahay namin tuwing katapusan ng linggo dahil ang aking amay laging nasa bahay. Pero lagi kang pumupunta dahil mismo na ako, Miisa. O Miisa, namiss kita ng sobra, sabi ni Michael. Nalilito ako, Mr. Michael, sabi ni Eliza. Sinusubukang bigyang kahulugan ng kanyang sinasabi. We are childhood lovers, sabi ni Michael na punong-puno ng emosyon ng muka. Kumunot ang noon ni Eliza dahil sa gulat at napaatras. Sa tingin ko'y nagkakamali ka, ngumiti si Michael. May dalawang rason kung bakit ako bumalik dito sa North Hill. Isa doon ay ang pagpatuloy ang relasyon natin. Mr. Michael, hindi kita kilala kahit nung bata pa ako kaya malamang na pagkamalan mo lang ako ng ibang tao, sabi ni Eliza. Ngumiti si Michael, tinitigan ang kanyang cute na mukha na may buong pagmamahal. Nawalan ka ng memorya, maaari mong tanungin ang iyong ama tungkol sa akin. Sasabihin niya sa'yo kung gaano tayo kalapit at kung anong pagmamahal ang meron tayo noong bata pa tayo. Dagdag pa ni Michael. Eliza Buenavista, bumalik ako dito sa North Hill para mapasaakin ka. Ilang hakbang patras ang ginawa ni Eliza na parang natatakot. Sa totoo lang, hindi man lang niya mabasa ang sariling emosyon. Sa sandaling ito pero sigurado siya na ayaw niya mapalapit sa kanya. Nilingon ni Eliza si Tyrone at nagsimulang maglakad pabalik sa kanya. Parang hindi ko maintindihan ang sinasabi ng pinsan mo. Anong sinabi niya? Tanong ni Tyrone sa kanya na nakakunot ang noo. Hindi mo pwedeng sabihin ang pinag-usapan natin sa ibang tao. Tandaan mo pareho tayo may sikreto. Hindi mo magugustuhang malantad dito, sabi ni Michael. Binabantaan mo ba ako, Mr. Michael? Galit na tanong ni Eliza. Hindi, ayoko lang sabihin mo sa kanyang pinag-usapan natin. Sa ating dalawa lang yon, sabi ni Michael. Ikaw bang sumunog sa kumpanya ng pamilya? Mahinahong tanong ni Tyrone. Ako nga, siya ay tumugon, you bastard. Sinusunog mong legacy ng pamilya. Ang mga ama natin na naghihirap para itayong pinakamalaking gusali sa kontinenteng ito at walang puso mo sinunog to? Nawala na ba sa isip mong tungkol dito? Galit na sigaw ni Tyrone sa kanya. Shut the heck up, Tyrone. Matigas na sabi ni Michael. Sabay-sabay na naglaho ang pagiging mabait sa kanyang mukha. Ang kanyang mukha ngayon ay mabagsik at matapang na maging si Eliza ay naggulat sa kanyang pagbabago ng ugali. Siya ba isang lobo na nakasuot na parang tupa? Kung hindi, paano niya masusunog ang isang kumpanya na nagkakahalaga ng $1 bilyon? Lumapit pa si Michael sa kanya at galit na sinabing,
Ikaw, lagi na lang ikaw. Lahat, laging tungkol sa'yo. Nakuha mo ng pabor ng pamilya. Ikaw ang naging tagapagmana ng kumpanya ng pamilya habang ako'y binigyan lang ng ilang kakarampot na lupain at pera bilang mana. Sinunog mong kumpanya dahil nagsiselos ka sa akin, ha? Tanong ni Tyron. Asshole jealousy. Kung nagsiselos ako sa'yo, kukunin kong kumpanya sa'yo at pababagsakin ko to. Nag-aapoy ng gusto si Michael sa galit. Mr. Michael, bakit naging masama ka para gawin ng ganitong bagay? Alam mo ba na meron tayong mahigit 700 staff sa kumpanya? Ngayon silang lahat ay mawawalan ng trabaho dahil sa hindi makatwirang pagkilos, sabi ni Benji. Nagalit siya kay Michael. Yun ay dahil hindi niya talaga kilala kung sino si Michael. Usapang pampamilya to. Huwag kang makisali dito, Benji. Sabi ni Tyron sa kanya at mabilis na umalis si Benji sa eksena. Ginawa yun ni Tyron para protektahan si Benji para hindi sila maging biktima ng galit ni Michael. Hindi pinansin ni Michael si Benji na parang hindi gaanong mahalaga. Sa katunayan, masyadong malaki agwat sa pagitan ng pamilya ni Benji at ng pamilya ni Aliman. Sino si Benji para makialam pa sa negosyo ng Aliman? Sinunog kong gusali para sirain ka. Ang iyong apelyido at ang magiging tagapagmana ng yaman ng Aliman ay hindi makakapagpanatili sa iyong posisyon bilang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill ng matagal, sabi ni Michael na may napakasamang ngiti. Nang bumalik siya kay Alyssa, nawala ang ngiti niya pero ngumisi siya at nakita ni Alyssa ang nakakadiring ngiti ni Michael. Gaano man kahusay ang pinakita ni Michael sa kanyang sarili, ang pagsunog ng isang buong gusaling tumagal ng maraming henerasyon para maitayo'y sinira ng kanyang reputasyon sa harap niya. Umiiyak ako, malapit na ako maging commoner sa North Hill. Pinatong ni Tyron ng kamay sa mata niya na parang umiiyak. Alam na lahat ng sarkastiko siya. Biglang inalis ni Tyron ng kamay niya at ngumisi. Good one. Mahusay ka dyan. Tinapik ni Tyron ang balikat ni Michael sa sinabi kay Alyssa. Miss Carmen, kailangan na nating umalis. Sure, sabi ni Alyssa. Miss Carmen, mukhang nakalimutan mo ng position mo bilang personal assistant ko. Bakit ka lalayo sa akin? Biglang tanong ni Michael. Hindi kailanman naging personal assistant ni Michael si Alyssa. Binanggit niya lang ito sa publiko para protektahan siya. Pumunta ako dito para kay Mr. Tyron. Dapat lang nung umalis ako kasama siya. At saka hindi na ako mananatili pa para makipag-ugnayan sa'yo. Bye Mr. Michael. Sabi ni Alyssa saka naglakad palayo kasama si Tyron. Samantalang umupo si Marcela sa mansyon ng pamilya ng Buenavista kasama si Conchita. Nakaupo rin dito si Belinda. Buong lakas ako nag-imbestiga upang mahanap ko sinong nasa likod ng video pero hindi ko mahanap ang taong gumawa nito. Sabi ng mayor at napabuntong hininga sa pagkadismaya. Nakalaya si Esmeralda mula sa kulungan pagkatapos ng tanggalin ng kanyang face mask at kumuha ng bagong pagkakakilanlan. Nagbayad ang mayor ng malaking halaga ng pera sa mataas na otoridad para mailabas siya. Magagawa lamang ang panunuhol dahil malayang makakalakad si Marcela sa bayan ng walang nakakilala na siya si Esmeralda. Pero alam niyang hindi na siya naglakas loob na magsuot ng maskara ni Esmeralda. Muntikan na yon. Paano ako mabubuhay kung ang totoong mukha kong sangkot sa krimen? Mabubuhay na sana ako sa kulungan, pagdaing ni Marcela. Ma, ito'y masyadong mapanganib. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko to. Baliw, bakit ang dali mong sumuko? Hindi mo ba minahal si Tyron? Tanong ni Belinda. Mahal ko siya, pero natatakot ako. Ang mga ito hindi gumagana tulad ng pinlano para si Alyssa sa paligid para hulihin tayo. Sabi ni Marcela, ikaw ang hindi matalino. Hindi ba dapat sinara mong pinto ng kusina bago mo nilagyan ng lasa ng pagkain? Saway ni Belinda sa kanya. Anong naramdaman mo sa pagkasira ng kumpanya ng mga Aliman? Tanong ni Conchita kay Belinda. Talagang wala akong pakialam. Alam kong ibababa nitong aming pamilya bilang second class o third class family ng North Hill. Pero wala akong pakialam. Si Tyron na nagtatamasa ng lahat ng benepisyo mula sa kumpanyang pinaghirapan ng aming ama na itayo. Sabi ni Belinda, well, ngayon may ibang tao na malapit na mag-evolve bilang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Sa palagi ko'y wala ng dahilan para hayaan pa si Esmeraldang pakasalan si Tyron. Sabi ng mayor, totoo. Wala nang silbi si Tyron ngayon, sabi ni Belinda at dinagdag. Hintayin natin kung sinong malapit ng maging pinakamakapangyarihang tao sa North Hill para maipakilala natin si Marcela sa kanya. Kung mapapangasawa siya ni Marcela, makakatulong to sa aking pamilya at mananatiling pamilya mo bilang first class family sa lipunan. Okay, finger crossed, sabi ni Conchita. Makalipas ang ilang segundo,
Mama, biglang tumawag si Esmeralda na nakuha ang atensyon ng lahat sa kanya. Tignan niyo to, pinakita niya kay Conchita ang isang nangungunang post sa vlog sa kanyang telepono at binasa niya to. Ano? Bulalas ni Conchita. Ano to? Nagtatakang tanong ni Mayor. May ibang tao na nagpahayag ng kanyang sarili bilang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Sinira ni Conchita ang balita. Ano? Bulalas ni Belinda at tumayo sa kinaupuan niya. Inagaw niyang phone kay Conchita at binasa ang sarili. Ang tao gayon pa man ay may pangit na mukha na puno ng peklat. Ang taong ito'y nakikipagbiruan sa mga mamamayan ng North Hill. Ang kanyang pagdedeklara niya na kanyang mga ari-arian ay pambihira. Sabi ni Belinda, tumayo ang mayor at humiling. Patingin ako. Inabot ni Belinda ang telepono sa kanya at binasa niya to. Ako na po magko-confirm ng authenticity ng asset ng lalaki ayon sa kultura natin. Magtatawag ako ngayon ng isang council meeting at bibigyan ka ng feedback. Sige, gawin mo na kagad. Sabi ni Belinda at nagmamadaling lumabas ang mayor. Tumayo si Conchita at sinabing, paano magiging mayaman ng isang tao? Hindi ko akalain ng isang kasing yaman yan ay maaaring ipanganak sa North Hill. Hayaan mong malaman to ni Mayor, sabi ni Belinda. Kapag may ibang taong nagkumpirma bilang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill ng mayor at ng mga city councils, ang pamilya ng taong yun ay tatayo sa tabi para maging pinakamakapangyarihan at ang network at paninindigan ng pamilya ni Aliman ay babagsak ng husto. Ma, hindi pa natin alam kung gaano kalupit ang lalaking to. Iniisip ko na kung tatanggapin niya si Marcela. Nilabas ni Conchita ang kanyang pag-alala. Ano ba? Ma, inisip mo pa ba ang ipakilala ko sa pangat na lalaking yun? Galit na tanong ni Marcela. Ang mga taong ito'y walang pakialam sa kung anong gusto niya o kung anong ayaw niya. Inisip lang nila na maaari nila ipakasal siya. Kahit kanino basta mapapakinabangan nila ito. Tumahimik ka, sabi ni Belinda. Kumuha tayo ng feedback kay Mayor. Pagkatapos umupo sina Conchita at Belinda. Inalok ni Conchita ng pagkain si Belinda pero tumanggi siya. Gusto niyang malaman kung anong balita itong taong nagpahayag ng kanyang sarili. Bilang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill ay totoo. Sa paglipas ng mga dekada, napanatili ng pamilya ni Aliman ang posisyong yon. At walang pamilya sa North Hill na kasing yaman ng pamilya ni Aliman. Ang kumpanya ng Aliman na nasunog kamakailan lang ay wala at hindi kailanman nagkaroon ng kakompetensya ang kumpanyang ito. Makalipas ang 6 na oras, 9 p.m. na ng gabi pero nakaupo pa rin ang tatlong babae sa sala. Aalis lang sila ng sala kapag gusto na nilang magpakalma. Dumating ang mayor at sabay na tumayo si Belinda. Anong nalaman mo? Ma'am, umupo ka. Ipapaliwanag ko sa lahat ang nalaman ko. Sabi ni Carlito at umupo si Belinda. Matalim ang tingin sa kanya ng tatlong babae sa kwarto.